Isang magandang araw para sa ating lahat. Ako si Ginoong Ramiro, ang tatayo bilang engkanto ng kaalaman. At nandito ang aking kasamahan na si Binibining. At ako naman, si Binibining Saira, ang diwata ng kaalaman. Maraming salamat, Binibining. Bago tayo magsimula, maaari tayong manalangin. Sige, Binibining, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Maraming salamat, Binibining. Maaari na kayo magsiupo. Bago tayo magsimula, may inihanda akong isang salita na makakatulong sa ating talakayan na nagbibigay daan upang malaman natin ang daan patungo sa kaalaman. Ito ay ang akronym na Puno Check. Sa letrang P, panatilihing maayos ang anay ng upuan at limutin ang kalat sa inyong kapaligiran. Sa letrang U, unawaing mabuti ang bawat sasabihin at itaas ang kamay kung may sasabihin. Sa letrang N naman, naisin mong gawing makabuluhan ang iyong natutunan. At sa letrang O, oras ay palaging pahalagahan. Ngunit bago tayo magsimula sa ating pagdalakbay sa kagubatan, nais ko munang malaman kung sino ang sekretarya ng klase upang maitala sa akin kung sino ang hindi nakadalo, upang mabilang ko din kung ilan nga ba ang ating kasama sa pagdalakbay. Sino ang sekretarya ng klase nito? Maaari mo bang itala sa akin? Maraming salamat. Para naman sa layunin ng ating aralin, pakinggan at unawain. Matapos ang aralin nito, kayo ay inaasahang maunawaan ang pagkakaiba ng konotatibo at denotatibo. Sumunod, magamit ang polysemy at homophone sa pag-aaraw-araw na pakikipag-usap. Sunod, malaman ang kahalagahan ng tamang paggamit ng mga salita. Bago tayo tuloy ang dumako sa ating paglalakbay sa kagubatan ng kaalaman, nais ko munang kunin ang atensyon ng bawat isa upang magtipon, malaman ang ating apat na destinasyong pupuntahan. Sa puntong ito ay meron tayong inihandang larawan na matatagpuan sa kagubatan. At may nihanda akong isang gawain na tatawagin natin, bunutin mo, huhulaan ko. Ito ang mechanics. Hahatiin ng klase sa dalawang pangkat at pipili ang bawat grupo ng dalawang kinatawan. Bubunot ng larawan sa ginawang kagubatan box na mapanganib at misteryoso ang nalarawan. Ang mabubunot na larawan ay ilalagay sa noo upang hulaan ito. At ang pang-apat, ang isang kinatawan naman ang magsasabi sa kanya kung tama ang kanyang sagot. Ito ang ating kagubatan box. At ito ang mga laman. Mahusay. Dahil dyan, bigyan ng bawat na isa ng 11 palakpak. Talaga namang pinamalas ninyo ang galing upang mahulaan ang mga larawan at maipahayag ang inyong kasagutan. Kaya naman, upang magkaroon lalo kayo ng kaalaman sa ating talakayan, ay minihanda akong isang gawain na tiyak kung katutuwaan ninyo. At tatawagin natin to na sagutin mo, babe. Para sa mechanics, pipili ang engkanto ng kagubatan ng bawat mag-aaral na sasagot sa aming inihandang katanungan. Kung ito ba ay konotatibo o denotatibo. Para sa unang pangungusap, ang puso ni Maria ay bato. Sige, Binibini, maaari mo bang sagutin kung ito nga ba ay konotatibo o denotatibo? Sige, Binibini, ano yung kasagutan? Konotatibo. Magaling, Binibini. Bigyan natin siya ng 11 palakpak. Para naman sa pangalawa, kulay pula ang rosas na binigay niya. Ikaw, Ginoo, anong iyong kasagutan? Denotatibo. Magaling. Bigyan din siya ng 11 palakpak. Para naman sa ikatlo, siya isang haligi ng tahanan. Sige, sino pang maaaring sumagot? Ikaw, Binibini. Anong iyong kasagutan? Sige, tingnan natin. Konotatibo. Ang galing nyo talaga. Bigyan nyo pa rin siya ng 11 palakpak. At ang pang-apat naman ay
ang tubig ay kumukulo sa apoy. Anong iyong kasagutan, Ginoo? Denotatibo. Tama rin. At sa panlima, ang ahas ay gumagapang sa damuhan. Anong iyong kasagutan? Binibini. Denotatibo din. Napakauhusay niyo talaga. Sa bilang 6, siya ay may gintong puso. Ikaw, Ginoo, anong iyong kasagutan? Konotatibo? Tama rin. At para sa naman sa ikapito, ang bola ay bilog. Denotatibo? At para sa ikawalo, ang kanyang mata ay tila langit. Ikaw, Ginoo, kinotatibo ba? Tama. At ang pangsiyam, ang puno ay mataas at luntian. Ikaw, Binibini, anong iyong kasagutan? Denotatibo? Magaling. Ang pansampo, siya ay isang anghel sa aming buhay. Anong iyong kasagutan? Ginoo? Konotatibo? Napakahusay. Magaling. Ang bawat isa ay talaga namang napakahusay. Kaya naman bigyan ng inyong sarili ng 11 palakpak. Inyong naunawaan sa pamamagitan ng mga katanungan. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang ating gawain. May inihanda pa akong sa inyong susubukin ng gawain ito. At ito'y tatawagin natin, sino ako? Para sa mechanics, pipili ang kanto ng kagubatan ng tig-2 kalahok na siyang magre-representa at ang pangalawa, ikakapit ng kanto ng kagubatan sa likod ng bawat kalahok ang kanilang mga salita. Huhulaan ang kakapitan ng mga salita ng ang kanyang nasa likuran. At ang ikaapat, kapag nahulaan niya ay kailangan niyang bigkasin ng naaayon sa tamang baybay. At ang panlima, bibigyan lamang ng 15 segundo upang mabigkas ng ayos ang mga salita. Maaari na tayo magsimula. Sige. Tatapusin mo lang. Nagsisimula na ang inyong oras. Malapit na matapos ang ating oras. Okay, tapos na. Magaling ang ating ginawang iyon ay mayroong kinalaman sa ating talakayan na may uugnay natin sa ating aaralin ngayong araw. Maligayang paglalakbay mga mag-aaral. Ngayong araw ay tayo papasok sa isang kagubatan, ngunit ito hindi kagubatan ng mga puno, hayop at ilog. Tayo itutungo sa kagubatan ng mga salita, kung saan bawat salita ay tila ba may kanya-kanyang kahulugan, tunog at lihim na nilalaman. Kahulugang denotatibo. Ano nga ba ang denotatibo? Ang denotatibo ay tiwiran o literal na kahulugan ng isang salita. Ang kahulugan ng isang salita ay kahulugang matatagpuan sa diksyonaryo. Ito ay kahulugang hindi binibigyang damdamin, simbolo o karagdagang pagpapakahulugan. Ang halimbawa na lamang dito sa denotatibo ay ang salitang ahas, salitang puno. Ito ay sumisimbolo sa isang halaman at isang hayop. Para naman sa susunod, ang kahulugang konotatibo. Ito naman ay dituwiran o masining na kahulugan ng salita. Madaling sabihin, ito ay pakiramdam o simbolikong ng tao batay sa karanasan, kultura at damdamin. Ang halimbawa na lamang dito ay ang salitang ahas muli. Ang salitang ahas ay para sa iba ay ito ay ang kanilang pamilya ay hindi nagiging maayos dahil sa isang tao. At narito pa ang iba pang halimbawa ng denotatibo at konotatibo. Ito ang denotatibo. Ito pa isang halimbawa. Masyadong mataas ang bundok na inakyat namin ng aking mga kaibigan.
Sinasabi lamang dito na ang denotatibo ay ang bundok ay isang uri ng anyo ng lupa. Ang denotatibo naman ay isang halimbawa, isang malaking bundok ang nawala sa aking dibdib ng dinggin ng Diyos ang aking panalangin. Para naman dito sa denotatibo, ang salitang bundok pa rin ang kanilang ginamit. Ngunit ito ay sumisimbolo na sa isang tao na malaki ang dinaranas na problema. At sumunod, naunawaan nyo ba ang aking tinalakay? Kung inyong naunawaan, mangyaring sumigaw ng kagubatan. Kung lubos ninyong naunawaan ang aking tinalakay, mayroon akong inihandang katanungan. Ngunit bago iyon, mayroon ba kayong katanungan patungkol sa ating talakayan? Wala ba? Sige, ako ang magtatanong. Ano ang pagkakaiba ng kahulugang konotatibo at denotatibo? Sige, Binibini. Maraming salamat. Isa pa. Ano ang denotatibo kahulugan ng salitang ugat? Anong iyong kasagutan, Ginoo? Magaling. Mahusay. Mahusay. Talaga namang naunawaan ninyo ng puno ng kalaman at naipahayag ninyo ang kasagutan o hinuha sa aking mga katanungan. Palagi nating tandaan na mahalagang malaman ang kahulugan ng bawat salita upang magamit sa tamang pamamaraan at pakikipagtalastasan sa ibang tao. Dahil kung minsan may mga bagay tayong magagawa at ikinakasakit na pala ng damdamin ng iba. Bago ako magpaalam, upang ipagpatuloy ang ating nasimulan, tatawagin ko si Binibining Saira na bilang diwata ng kagubatan upang ipagpatuloy ang aming talakayan. Maraming salamat po. Naunawaan niyo ba ang tinalakay ni Ginoong Ramiro? Kung gayon, dahil lubusan niyong naunawaan ang tinalakay, mayroon akong hinandang ilang katanungan. Narito ang panuto. Basahin ang mga pangungusap sa ibaba at tukuyin ang mga naka-underline na salita ay may konotatibo at denotatibong kahulugan. Para sa unang bilang, ang mga ibon sa kagubatan ay masayang umaawit tuwing umaga. Ang naka-underline ay ang ibon. So, Binibini, maaari mo bang sagutan ang ating unang katanungan? Anong iyong kasagutan? Denotatibo. Magaling! Ngayon, nandito naman tayo sa ikalawang bilang. Si Gerard ay ahas ng aming pangkat dahil nilinlang niya kami. So, Ginoo, maaari mo bang sagutan ang ating pangalawang bilang? Ano ang iyong kasagutan? Konotatibo, mahusay. Ngayon ay dadako tayo sa pangatlong bilang. Ang ugat sa punong nara ay malalim at matatag. So, Ginoo, ano ang iyong kasagutan? Denotatibo, magaling. Ngayon ay ang pang-apat na bilang. Si Aling Rosa ang ilaw ng aming tahanan sa gitna ng kagubatan. Ang naka-underline ay ang ilaw. Binibini, ano ang iyong kasagutan? Konotatibo, mahusay. Ngayon ay dadako tayo sa panglimang bilang. Ang bato sa gilid ng ilog ay napakaliit. Ang naka-underline na salita ay bato. Ginoo, maaari mo bang sagutan ang panglimang bilang? Denotatibo, mahusay. Ngayon ay dadako tayo sa pang-anim na bilang. Ang puno ng akasya sa kagubatan ay napakataas. Ang naka-underline na salita ay ang puno. Binibini, mangyaring sagutan mo ang pang-anim na bilang? Ano ang iyong kasagutan? Denotatibo, mahusay! Bigyan siya ng 11 palakpak. Pagpalang araw, Pilipino 2A. Ngayon ay tatalakayin natin ang polisime at ang homopon. Ano nga ba pag sinabing polisime? Ang polisime ay ang mga salita na may dalawa o higit pang kahulugan na magkaugnay. Ang polisime, ito ay yung mga salita na dalawa o higit pa ang kahulugan na magkaugnay ang mga salita. Tulad na lang ng halimbawa na mahal. Ito ay ang pag-iliw, pag-ibig o sino ba ang mahal mo?
Ang isa pang ibig sabihin nito ay ang expensive. Mahal ang Rolex. Ang pangalawang halimbawa naman ay ang linang o maliwanag. Ito ay ang bukid, bukiran, or galing ang mag-ama sa kanilang linang. Ang linang ay tinatawag natin bukid or bukiran. Ang pangalawa namang ibig sabihin nito ay mabuti o masanay. Magbasa lagi upang malinang ang ating kaalaman. Ay mapanghalimbawa ng pulisime ay ang sinasabi nating ulo. Ang ulo ay isa din parte ng ating katawan. Ay isa pang sinasabi nito ay yung pinuno. Ibig sabihin noon ay head of the company. At dadako naman tayo sa homophone. Ang homophone naman, ang mga salitang pareho ang tunog o anyo, subalit magkaiba ang kahulugan. Ang homophone ay, ito nga yung sinasabi na magkapareho ang tunog, ngunit magkaiba ang kahulugan ng dalawang salita. Tulad na lamang ng lobo. Ang kahulugan ng lobo ay, halimbawa na lamang nito ay yung balon. Umiyak ang bata dahil pumutok ang kanyang balon or lobo. Ang pangalawang kahulugan naman nito ay wolf. Mabangis na hayop ang lobo. Ang pangalawang halimbawa naman ay ang talon. Ang waterfalls na matatagpuan sa lungsod ng Iligan ang talon ng Maria Cristina. Ang pangalawang kahulugan naman nito ay jump. Tumalon siya mula sa ika-6 na palapag ng kanilang gusali. Halimbawa ng homophone ay ang knight. Ang knight isang medieval warrior or knight na hapon. Ngayon ay may nalang pa akong ginawang pangkat na gawain. Ang panuto ay ang klase ay hahatiin sa 3 pangkat at ang bawat pangkat ay may iba't ibang nakatatang na gawain. Bibigyan lamang kayo ng 2 minuto para tapusin ang bawat gawain. Para sa unang pangkat usa, ang inyong gagawin ay magsagawa ng isang talk show na may temang salita mo, salita ko. Maipaliwanag ang pagkakaiba ng denotatibo at kunatitibong kahulugan. Para naman sa pangalawang pangkat ay ang pangkat ibon. Ang inyo naman ay gagawin ay lumikha ng isang balita, pumapaksa sa pulisime at humupon sa kung paano ang tamang paggamit nito. Para naman sa ika-3 pangkat ay ang pangkat agila. Ang inyong gawain ay lumikha ng isang game show na pinamagatang Homo Team Tuklasan na sumusubok sa kaalaman ng klase tungkol sa mga homophone. Narito ang pamantayan para sa marka. Ang nilalaman, malinaw ang pagkakabuo ng ideya. Meron itong 10 puntos. Para naman sa kaangkupan ng ideya, may kaugnayan sa paksa ang mga nabuong ideya. Meron din itong 10 puntos. Para naman sa presentasyon, magpamalas ng pagkamalikhain. Para sa kabuuan ay mayroong 20 na puntos. Ngayon, mahusay ang inyong pinakitang galing para sa ating pangkatang gawain. Bigyan nyo ang inyong sarili ng 11 palakpak. Ngayon, meron ba kayong katanungan? Kung wala, ay meron akong katanungan. Ano ang kahalagahan ng denotatibo at kunatitibo sa inyong pang-araw-araw na buhay? Binibini, maaari mo bang sagutan? Mahusay! Napakagaling ng iyong kasagutan. Ginoo, maaari mo bang sagutan ang paano makakatulong ang pagkilala ng pulisime at homophone sa may malinaw na pagpapahayag ng mensahe? Ginoo, maaari mo bang sagutan? Mahusay! Napakagaling! At para naman sa ating pagtataya ay meron tayong mga hinahandang question or
mga katanungan. Narito ang ating mga katanungan. Mangyaring inyong sagutan. Talaga namang napakahusay ng Pilipino 2A. Pinakita nyo ang inyong galing at pinakita nyo ang inyong napakahusay na ideya. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating reflection. Meron pa akong hinandang gawain. Ito ay tinatawag na reflection ko, i-post ko. Narito ang panuto. Pumili ng 5 salita na madalas mong marinig o gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Tukuyin ang kahulugan na denotatibo, ito ay tunay o literal na kahulugan. At ang kahulugan konotatibo, ito naman ay dituwirang kahulugan o simbolismo ng bawat isa. Gayon ay ngayon ay tinatapos na namin ang aming talakayan na kung saan ay napaihayag namin ang denotatibo at konotatibong talakayan. Ngayon ay tatawagin ko si Ginoong Romero. Yun lamang po at maraming salamat.